God bless you. Are you having any difficulties in life? Don't worry because you still have God by your side. Please attend this Mass so that God will dispel your worries. Please leave your prayers below the video. Siya'y ating parangalan, si Jesus muling nabuhay sa kamatayay, nagtagumpay. Magalak, wag nang lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. sa inyong pagsimba, nasa loob ng simbahan o sa pamamagitan ng online mass. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Nawat ang misang ito'y magdulot sa atin at sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay ng pagpapala. Ating espesyal na ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa. Ano man ang kanilang intention, batid ng Diyos sa mga iyon. Naway sila'y pagpalain ng Diyos at ang kanilang mga kahilingan ay pagbigyan sa pamamagitan ng pagpapamisa nila. Ating ipagdasal din ang kapayapaan sa buong daigdig. Humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa't dangal. Maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin na may
pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang mga pinunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib sa sekta ng mga Saduseyo. Kaya't kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapinunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong at buong Sinedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon, ang mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sinedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ulitin po natin. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y pupurihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Kaya't anak niya'y ibinigay. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa first reading na napakinggan natin kung papaano ang Diyos ay aktibong tumutulong sa kanyang mga alagad. At ang mga alagad naman, ang kanilang commitment para sa Diyos at sa pangangaral ay gayon na lamang kataas. Kaya walang makaharang sa kanila. I mean, sila'y tuloy-tuloy. Walang takot silang nangangaral kahit ang buhay nila'y nasa panganib. Patunayan sa first reading, ikinulong ang mga apostol. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, ay tinulungan ang mga apostol, mga alagad, upang makalaya. Talagang ang Diyos ay aktibong tumutulong sa mga alagad. Kaya naman ang pangangaral ay naging buhay na buhay sa kabila ng mga kaparusahang maaring maranasan ng mga tagapangaral. Walang makapaypigil sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang pagliligtas. Sa gospel naman, narinig natin yung mga salitang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sinugo, naging tao ang Diyos upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay maligtas at hindi mapahamak. Yan ang sinasabi. Ang mensahe ng Ebanghelyong ito ngayon ay umiikot sa pinakapuso ng ating pananampalataya. Ano iyon? Ang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa pinagmumulan ng pag-ibig. At tulad ng sinabi sa kanyang sa talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pag-ibig ay mahalagang nararanasan. Hindi lamang napapakinggan. Nagsasakripisyo ang pag-ibig, laging handang magbigay. Yan ang unang ginawa ng Diyos. Ang pag-ibig para maranasan ng tao, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At ang bugtong na anak naman ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na isang tao nag-aalay ng buhay para sa kanyang minamahal, ginawa ni Jesus. Ang salitang nagkatawang tao, si Jesus, ang pinakadakilang regalo ng pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Supreme gift of divine love to the world. Hindi aksidente ang kanyang pagdating. Ito ay bunga ng isang pagmamahal na walang hanggan sa atin. Kaya ang pag-ibig ang dahilan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos Ama ay hindi na natiling malayo. Sa halip, pinili niyang maging malapit sa atin. Naging anak, naging Emmanuel. Ang pagiging tao ng anak
ay malinaw na pahayag ng dalisay at wagas na pag-ibig sa atin ng Ama. Love is not merely a feeling. It is the self-giving of one's very being. At iyan ang ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Mga kapatid, ang misyon ng anak ay hindi lamang pag-ibig. Ito rin ay misyon ng pagliligtas, sapagkat tayo ay nabahira ng kasalanan at nakaharap sa isang kamatayang walang hanggan. Ang mundong minahal ng Diyos ay mismong mundong lumayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Gayunpaman, hindi niya tayo tinalikuran. Kabait talaga ng Diyos. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Napakalinaw. Hindi para hatulan ang layunin ng Diyos, kundi para tayo'y iligtas. Kaya si Jesus ay tagapagligtas. Ang sukdulan ng misyon ng pag-ibig, ang sukdulan ng misyon ng pag-ibig ng Diyos ay natupad nung si Jesus ay ipako sa krus. Doon ipinakita ni Jesus ang ganap na pagbibigay ng sarili, sacrifice, self-emptying, self-giving, isang pag-ibig na handang magpakababa at mag-alay ng buhay. The cross is the ultimate demonstration that love is stronger than death. Sa mata ng mundo, ang cross ay pagkatalo. Ngunit sa mata ng pananampalataya, ito ay tagumpay. Saving victory. Sa pamamagitan ng tila pagkatalo sapagkat namatay sa krus, nagtagumpay ang Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan, nagkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Naiwasan natin, nailigtas tayo sa kamatayang sa grasya. At ano ang hinihingi sa atin? Ang manampalataya. Ang mga tumatanggap at sumasampalataya sa misteryong ito ay muling ibinabalik bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Sila ay nakikibahagi sa buhay na walang hanggan. Tayo iyon. Isang buhay na nagmumula sa tagumpay ng anak matapos siya'y muling mabuhay. Kaya ang kanyang pagkabuhay ay nagbigay ng pagkakataon upang tayong mga minamahal niya ay magkamit ng bagong buhay. Ibinahagi ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Ang namamatay na kasama ko, walang sala, mabubuhay din kasama ako. Faith is saying yes to the love that has already been given to us. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamagandang balita ay kahit tayo'y makasalanan at hindi karapat-dapat, hindi tayo hinatulan ng Diyos na maparusahan. Sa halip ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang walang kondisyong habag, awa, at pagmamahal. Where sin increased, grace abounded all the more. Ang Diyos ay hindi laban sa atin. Sa halip siya ay nag-aalay ng buhay para sa atin. Kaya ang hamon sa atin ay, kung ang Diyos ay naghandog ng buhay para sa atin, we must also be ready to do the same for Him. Mamuhay sa liwanag at huwag manatili sa dilim. Whoever lives by the truth comes into the light. At yung buhay pananampalatayang totoo. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang aming alay, kami pinapapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang malaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalahan at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisalinasang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Quarter na nag-alis,
maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalang, magpasalamat kayo sa Panginoon. Walang hanggan. Ang ating pong second collection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat. Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. At magalang, ang Diyos. Di mapapahamak kailanman.
Ito ang araw nawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magana. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Patungo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. Okay, tayo ay bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, April 15. Sila'y nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Naway lalo pa silang pagpalain ng Diyos. Happy birthday sa inyo, Angela Ming Corolio, Rowena Solomon, Isabela Mica Tamayo Endaya, Binancia Mercado Tamayo, at saka si Maria Sherlyn Barot. Happy wedding anniversary sa mag-asawang Bonifacio at Remelin Karingan. Pinabati din natin si Father Noni Dolor sa kanyang anniversary sa pagkapari. Kuya Noni, happy sacerdotal anniversary sa iyo. And then, salamat kay sa mag-asawang Bonifacio at Remelin Karingan. Hindi lang sila nagpamisa, tanda ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos, sila nag-alay pa ng bigas. Salamat po. Pagpalain lalo kayo ng Diyos. Salamat po sa inyong palagi ang pagpapamisa. Salamat po sa mga kaisa natin lagi sa misa, hindi lang dito sa loob, kundi sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia, Facebook Star Centers, thank you so much po, at sa mga walang sawang naglilingkod sa parokya. Katayo kasama natin ngayon si Nape Aldovino, Rina Mendoza, ito'y araw-araw taga-Buboy ng San Luis, Anita Delgado, Vilma Villanueva, Olivia Pradas Macaraig, Badong Generoso, Aileen Karingal Gabia, si Lovely Ocampo, Sheshe Ramirez Austria Faltado, yan. Si Abiba Espino, at itong mga pang-araw-araw na sina Aseli at Crowley Arcibal, yan. Vicky Ilagan, Ate Cora Swangel at Kuya Mike Swangel, yan, mga pang-araw-araw mga ito, mag-anakan, magkakapatid. At tayo po ay may kumpisalan sa May 9, ay kumpil pala. Kumpil. Kaya magpalista na po at ang huling araw po ng pagpapalista ay April 17. Makipag-ugnayan po kayo sa office tungkol dito. May meeting po ang mga leaders ng Tuklong sa April 25, 1:30 po ng hapon. Meron tayong sumbahan sa patio ng simbahan dito sa
18 at 25, alas 5 ng hapon. Humingi sila ng pahintulot na kung pwede sila magsumba. Pinahintulutan ko. Hindi naman sa loob, sa patio ng simbahan. Ginawa nila itong Zumba for a cost. 100 pesos yata ang ticket. Ako, sige. Para masaya naman din sa labas. Okay. 15 at 25, dalawang araw ng Sabado yan. Ilang araw ito eh. Pero ngayon ay 18 at 25 ang naka-schedule. Meron din tayong catechismer. Ito ay summer catechetical class. April 14, 21, 28, May 5, 12, and 19. Ito po ay sa Banaba West Seekers Chapel. Tayo ay nagpapasalamat sa mga katekista ng parokya. Napakasisipag ng mga ito. Salamat po. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain nawa kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Amen. Amen. Wala kami kumpo. Bis ko na si Tita Bina. Oo nga. Webes. Yan po. Ayaw niya ng gano'n na iba yung magsasabi. Siya'y ating parangalan, si Jesus muling nabuhay sa kamatayay, nagtagumpay. Magalak, wag nang lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri sa krus.
ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin sa inyong pagsimba, nasa loob ng simbahan o sa pamamagitan ng online mass, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Nawat ang misang ito'y magdulot sa atin at sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay ng pagpapala. Ating espesyal na ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa. Ano man ang kanilang intention, batid ng Diyos sa mga iyon. Naway sila'y pagpalain ng Diyos at ang kanilang mga kahilingan ay pagbigyan sa pamamagitan ng pagpapamisa nila. Ating ipagdasal din ang kapayapaan sa buong daigdig. Humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa't dangal. Maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin na may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang mga pinunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib sa sekta ng mga Saduseyo. Kaya't kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapinunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel
sa pulong at buong Sinedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon, ang mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sinedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ulitin po natin. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay pupurihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Kaya't anak niya'y ibinigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag,
sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw na sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa first reading napakinggan natin kung papaano ang Diyos ay aktibong tumutulong sa kanyang mga alagad. At ang mga alagad naman, ang kanilang commitment para sa Diyos at sa pangangaral ay gayon na lamang kataas. Kaya walang makaharang sa kanila. I mean, sila'y tuloy-tuloy. Walang takot silang nangangaral kahit ang buhay nila'y nasa panganib. Patunayan sa first reading, ikinulong ang mga apostol. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, ay tinulungan ang mga apostol, mga alagad, upang makalaya. Talagang ang Diyos ay aktibong tumutulong sa mga alagad. Kaya naman ang pangangaral ay naging buhay na buhay sa kabila ng mga kaparusahang maaring maranasan ng mga tagapangaral. Walang makapaypigil sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang pagliligtas. Sa gospel naman, narinig natin yung mga salitang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sinugo, naging tao ang Diyos upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay maligtas at hindi mapahama. Yan ang sinasabi. Ang mensahe ng Ebanghelyong ito ngayon ay umiikot sa pinakapuso ng ating pananampalataya. Ano iyon? Ang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa pinagmumulan ng pag-ibig. At tulad ng sinabi sa kanyang sa talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pag-ibig ay mahalagang nararanasan, hindi lamang napapakinggan. Nagsasakripisyo ang pag-ibig, laging handang magbigay. Yan ang unang ginawa ng Diyos. Ang pag-ibig para maranasan ng tao, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At ang bugtong na anak naman ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng buhay para sa kanyang minamahal. Ginawa ni Jesus. Ang salitang nagkatawang tao, si Jesus, ang pinakadakilang regalo ng pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Supreme gift of divine love to the world. Hindi aksidente ang kanyang pagdating. Ito ay bunga ng isang pagmamahal na walang hanggan sa atin. Kaya ang pag-ibig ang dahilan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos Ama ay hindi na natiling malayo. Sa halip, pinili niyang maging malapit sa atin. Naging anak, naging Emmanuel. Ang pagiging tao ng anak ay malinaw na pahayag ng dalisay at wagas na pag-ibig sa atin ng Ama. Love is not merely a feeling. It is the self-giving of one's very being. At iyan ang ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Mga kapatid, ang misyon ng anak ay hindi lamang pag-ibig. Ito rin ay misyon ng pagliligtas sapagkat tayo ay nabahira ng kasalanan at nakaharap sa isang kamatayang walang hanggan. Ang mundong minahal ng Diyos ay mismong mundong lumayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Gayunpaman, hindi niya tayo tinalikuran. Kabait talaga ng Diyos. God did not send His Son into the world to condemn the world,
but to save the world through Him. Napakalinaw, hindi para hatulan ang layunin ng Diyos, kundi para tayo'y iligtas. Kaya si Jesus ay tagapagligtas. Ang sukdulan ng misyon ng pag-ibig, ang sukdulan ng misyon ng pag-ibig ng Diyos ay natupad nung si Jesus ay ipako sa cross. Doon ipinakita ni Jesus ang ganap na pagbibigay ng sarili, sacrifice, self-emptying, self-giving, isang pag-ibig na handang magpakababa at mag-alay ng buhay. The cross is the ultimate demonstration that love is stronger than death. Sa mata ng mundo, ang cross ay pagkatalo. Ngunit sa mata ng pananampalataya, ito ay tagumpay. Saving victory. Sa pamamagitan ng tila pagkatalo sapagkat namatay sa krus, nagtagumpay ang Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan, nagkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Naiwasan natin, nailigtas tayo sa kamatayang sa grasya. At ano ang hinihingi sa atin? Ang manampalataya. Ang mga tumatanggap at sumasampalataya sa misteryong ito ay muling ibinabalik bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Sila ay nakikibahagi sa buhay na walang hanggan. Tayo iyon. Isang buhay na nagmumula sa tagumpay ng anak matapos siya'y muling mabuhay. Kaya ang kanyang pagkabuhay ay nagbigay ng pagkakataon upang tayong mga minamahal niya ay magkamit ng bagong buhay. Ibinahagi ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Ang namamatay na kasama ko, walang sala, mabubuhay din kasama ako. Faith is saying yes to the love that has already been given to us. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamagandang balita ay kahit tayo makasalanan at hindi karapat-dapat, hindi tayo hinatulan ng Diyos na maparusahan. Sa halip ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang walang kondisyong habag, awa, at pagmamahal. Where sin increased, grace abounded all the more. Ang Diyos ay hindi laban sa atin. Sa halip siya ay nag-aalay ng buhay para sa atin. Kaya ang hamon sa atin ay, kung ang Diyos ay naghandog ng buhay para sa atin, we must also be ready to do the same for Him. Mamuhay sa liwanag, at huwag manatili sa dilim. Whoever lives by the truth comes into the light. At yung buhay pananampalatayang totoo. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadahilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalahan at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Corte na nag-alis
Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalang, magpasalamat kayo sa Panginoon. Walang hanggan. Ang ating pong second collection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat. Walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. At magalang, ang Diyos. Di mapapahamak kailanman.
Ito ang araw nawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magana. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Patungo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. Okay, tayo ay bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, April 15. Sila'y nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Naway lalo pa silang pagpalain ng Diyos. Happy birthday sa inyo, Angela May Corolio, Rowena Solomon, Isabela Mica Tamayo Endaya, Binancia Mercado Tamayo, at saka si Maria Sherlyn Barot. Happy wedding anniversary sa mag-asawang Bonifacio at Remelin Karingan. Pinabati din natin si Father Noni Dolor sa kanyang anniversary sa pagkapari. Kuya Noni, happy sacerdotal anniversary sa iyo. And then, salamat kay sa mag-asawang Bonifacio at Remelin Karingan. Hindi lang sila nagpamisa, tanda ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos, sila nag-alay pa ng bigas. Salamat po. Pagpalain lalo kayo ng Diyos. Salamat po sa inyong palagi ang pagpapamisa. Salamat po sa mga kaisa natin lagi sa misa, hindi lang dito sa loob, kundi sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia, Facebook Star Centers, thank you so much po, at sa mga walang sawang naglilingkod sa parokya. Katayo kasama natin ngayon si Nape Aldobino, Rina Mendoza, ito'y araw-araw taga-Buboy ng San Luis, Anita Delgado, Vilma Villanueva, Olivia Pradas Macaraig, Badong Generoso, Aileen Karingal Gabia, si Lovely Ocampo, Sheshe Ramirez Austria Faltado, yan. Si Abiba Espino, at itong mga pang-araw-araw na sina Aseli at Crowley Arcibal, yan. Vicky Ilargan, Ate Cora Swangel at Kuya Mike Swangel, yan, mga pang-araw-araw mga ito, mag-anakan, magkakapatid. At tayo po ay may kumpisalan sa May 9, kumpil pala. Kumpil. Kaya magpalista na po at ang huling araw po ng pagpapalista ay April 17. Makipag-ugnayan po kayo sa office tungkol dito. May meeting po ang mga leaders ng Tuklong sa April 25, 1:30 po ng hapon. Meron tayong sumbahan sa patio ng simbahan dito sa
18 at 25, alas 5 ng hapon. Humingi sila ng pahintulot na kung pwede sila magsumba. Pinahintulutan ko. Hindi naman sa loob, sa patio ng simbahan. Ginawa nila itong Zumba for a cost. 100 pesos yata ang ticket. Ako, sige. Para masaya naman din sa labas. Okay. 15 at 25, dalawang araw ng Sabado yan. Ilang araw ito eh. Pero ngayon ay 18 at 25 ang naka-schedule. Meron din tayong catechismer. Ito ay summer catechetical class. April 14, 21, 28, May 5, 12, and 19. Ito po ay sa Banaba West Seekers Chapel. Tayo ay nagpapasalamat sa mga katekista ng parokya. Napakasisipag ng mga ito. Salamat po. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain nawa kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y 15 araw ng Abril, Miyerkules, sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kasama po nating magtataguyod ng misa. Ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa, pasalamat ni na Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family, spouses Arthur and Shirley Ostria Faltado and family, BAJS and AHF 77 Trading, Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Mercedita Magnaya and family, Miss and Mrs. Jamie and Grace Garcia and family, Emma Gonzalez and family, Dr. Mary Grace Hernandez Mercado, Rosenda Makatangay, mga anak na sina Roseni, Rodeline, Relinda, Raquel, Robilita, mga manugang at mga apo, Berhinia Gobino and family, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confraria de Santa Rita and their families,
Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City. Mr. and Mrs. Patrick Anapol Au and family. Pasasalamat na nagdiriwang ng kaarawan na sina Ariana Isabel H. Rosal, Angela May L. Corolo, Rowena Manalo Solomon, Isabella Mika Tamayo Endaya of Doha, Qatar, Binancia Mercado Tamayo, Maria Sherlyn Barot. Pasasalamat na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal na sina Mr. and Mrs. Bonifacio and Remilyn Karingal. Misa, para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Engineers Efren Edwin Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Sheila Garcia, John and Dr. Asset Beron Valdesco, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yeye Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casal, Sofia Arce, Josie Mercado, Carlos and Eugenia de Castro, Perodora Calangi, Antonio Salinda Dayang Hirang, Antonio and Evelyn Ibreo, Dani Vaz Josephine Arguelles, Maylin Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Leonisa, Kerubi and Linda Lagaya, 55th BHS 1969 Families and Friends, Teresita Regudo, Aida Reyes, Sinenting Choi, Lydia Makatangay, Glessy Ilagan, BNHS All for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insula Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff. Joel Valenzuela de Castro and family, Amorcisma Contreras, Severina Heron, Pitts Cusi, Peter and Eda Marita Carandang, Juana Magtibay, Estelita Gonzalez, Nick and Arlene Plata. Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees, NCS Vega, Mrs. Rita A. Galvez and family, Janeline G. De Castro, Chris Jandix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Merlin Galleta, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jen Rose and Melvin Los Bañez, Mary Rose Go Bino, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick Anapol Au and family. Misa, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Ormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Epping Tan Au, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Ninita Beron, Adelson Salvador D. Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga Titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ongchaco Reyes Mandanas, Paquito Izarza, Christopher Andal Bourbon, Antonio Beron Balmes, Maria Paz Makatangay, Julohio Makatangay, Marina Makatangay, Cedric Miel Magadya, Angelita Sagwinit, Bernardo Campenya, Teresita Estrada, Jose Campenya, Nenita Campenya, Archimedes Mendoza, Solita Garcia, Roy F. Rosales, Ana C. Chavez, Nardo G. Chavez, Armando Adarlo, Alibet Adarlo, Maximina de Castro Ilagan, Jose Oliver Hernandez Mercado, James Alimurong Hernandez, Alexander Adarlo Mercado, Solita Garcia. Marami pong salamat. Ang lahat po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, butihing tagapagbantay ng manunubos at kabiyak ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo buong pusong inihahabili ng Ama ang kanyang nag-iisang anak. Sa iyo,
si Maria ay buong nagtiwala. Katulad mong tao, si Kristo ay naging taong totoo. O pinagpalang San Jose, sa amin man ay maging ama ka namin at gabay sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tatag. Ipagsanggalan mo kami laban sa lahat ng kasamaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna po ang lahat.